Tago, tago, tago. Nako, sino kaya ang susunod na magtatago po, mga bossing? Sino sa tingin ninyo ang susunod na magtatago po, mga kababayan, sa mga tropang Duterte? Eto ho kaya? Lumabas ang pangalan. Ayun, oh. Merong itinuturo doon, nakalink yung kanyang pangalan, oh. Pero ang hindi ko ho makalimutan dito sa taong ito, siguro hanggang mategi na ho ako, mga kababayan. Tatatak sa isip ko na si Harry Roque ay mahilig magpa-topless. Gustong pa-toplessin si Ronnie Yang. Wala. Kada ho mababanggit ang pangalang Harry Roque, no? Ang papasok una sa isip ko, si Harry Roque, yung china-challenge si Ronnie Yang na mag-topless daw. Di ho ba, mga kababayan? Yun eh. O eto, tingin niyo po ba itong tao na, sabi ni Mike Abe, nakikita niyo po ba yung tao na yan? Nakikilala niyo po ba yung tao na yan? Yan po ay si Harry Roque, no? Eh nako, nalilink po ang pangalan niya ngayon, no? Na di umano, nagpoprotekta din sa Pogo. No, ganyan magbalita yung si Mike Abe ho. Harry Roque linked to Pogo lobbying Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairman Alejandro Tenco. Ito po nabalita na, mga kababayan. Kumbaga, sabi nga ng PAGCOR, gusto niyo pangalanan namin yung gabinete ni Digong, na kumbaga tumutulong sa Pogo from illegal maging legal. At sumapit ang Miyerkules na pangalanan nga sa pangalan ni Harry Roque, no? Alejandro Tenco revealed in Senate probe on Wednesday, July 10, ngayong araw, that former Cabinet Secretary Harry Roque was a main lobbyist for the Lucky South 99 Philippine Offshore Gaming. Harry, oh. Biruin nyo, mga kababayan, nag-umpisa ho ito doon sa meron silang nakitang papel, no? Doon sa isang Pogo na hinuli po at ni-raid, mga kababayan. Simple lang, ano? Napakaliit lang nung papel na yon. Oh. Kasama niya si De La Serna, kung saan-saan. Yun lang, kasama niya si De La Serna at ang kanyang reason kung bakit kasama si De La Serna dahil siya ay may diabetes. Kailangan ng magtuturok sa kanya siguro ng insulin, mga kababayan, at ang napili niya kesa po sa kanyang mga mahal sa buhay si De La Serna. Si De La Serna ang napili niya kung sakali na magtuturok ng insulin po, no? Ano kaya turok? Saan kaya ituturok yung insulin, mga kababayan? Ako curious lang ako, hindi ko lang talaga alam kung saan itinuturok yung insulin. Ano po? Mukhang magaling siguro magturok. Doon po nagsimula yan. Ngayon po, umabot na po dito. Kaya nga sabi ng iba, nasa exciting part pa lang tayo. Papasok pa lang tayo sa exciting part. At mukhang mas madami pa pong mabubuko o malalaman di umano dito sa mga ginagawa nila, no? Na yung dating Pogo hindi na ubra, pero uubra kapag ka merong Harry Roque na dumalo kay Alejandro Tenco at umupo kasama siya, no? Uubra from illegal magiging illegal daw po, mga kababayan. At ano naman po ang sabi, no, ng dating Cabinet Secretary na si Harry Roque, mga kababayan, diyan po sa issue na yan. Sumagot siya agad, no? Mabilis ang sagot ni Harry Roque, I am not and have never been a legal counsel to any illegal Pogo.
kailangan patunayan yan, sir. Neither was a counsel to Lucky South 99 Incorporated. I also did not participate in preparing Lucky South organization chart which identified me as their legal counsel. Sabi ni Joanne Kayabyab, tingin nyo, Boss Mark, kung walang nakita na papel sa niraid na pogo sa Porac, sasabihin kaya ang name ni Roque ng PAGCOR? Hindi natin sure, madam. Ano po, hindi po natin sure. Pero kung pakikita po natin, yung pagkakasunod-sunod, doon po nag-umpisa yon. At sinabi naman ni Roque na, kaya lang naman nasa loob yung papel na yan. Kasi baka nakatira, nakibahay daw po si De La Serna doon sa illegal na pogo sa Porac, mga kababayan. Biruin mo yun, ano? Sa lahat ng magpapalusot, mukhang si Harry Roque ho yata ang hindi magaling magpalusot, mga kababayan. Biruin mo, sa pogo pa makikitira. Ano yan, boarding house? Baka naman may opisina kasi doon sa loob. Kaya natuntun at merong nakitang mga papeles na naiwan doon. Di ba? Baka kapag ka, eto, baka lang, Roque, ha? Baka kapag ka may problema doon sa Porac, no, at least nandun na si De La Serna. May problema dito. No? Mukhang kailangan ka namin dito. Baka lang. Hindi namin sigurado o hindi namin sinasabi na ganun nga yung ginagawa ninyo. Baga, syempre, sa nakikita namin na sunod-sunod ng sitwasyon, maiisip namin na kaya nandun si De La Serna. Baka isang mali, isang pagkakamali o isang merong problema doon. May umaatake ba ang diabetes mo? Isang tawagan lang. Okay na. Wala ng problema dyan. Di ho ba? Mga kababayan. Kaya naman, ang Senado po, mga bossing, may karapatan pong imbitahin. No? Sa apat nating topic, may karapatan naman pong imbitahin itong si cabinet member ni ex-president Rodrigo Duterte para ipaliwanag po ang kanyang sarili doon, mga kababayan. Pero ang nakikita ko po dito, itong si Roque mukhang malabong pumunta po. Syempre, bakit? Tropa ni Kibs. Nasa estasyon ni Kibs. Ano pa? Bata ni dating Pangulong Duterte. Ano pa ang expect nyo dyan? Pupunta o hindi? Syempre, magbabato de la Rosa din po yan, mga kababayan. Mali yung sabi. Magbabato, parang mag-ES, no? Mag-aalabato din po yan, mga kababayan. Tapos tatakbo kayo sa Senado sa susunod na eleksyon. Mismong kayo yung hindi gumagalang sa Kongreso at Senado. Ako po, ang isa sa dahilan kung bakit ko nasabi na mukhang hindi din sisipot ito sa Senado, mga bossing. Bakit? Parang ito po laging madulasin Parang ang bibig ho nito laging nakakain ho ng lechon. Lagi hong may mantika. Sa grupo ho nila, mga kababayan, laging ito yung unang puputak, si Harry Roque. No? Laging sa kanya nabibingwit Minsan niya napapaisip ako, hindi kaya Trojan horse to sa grupo ni dating Pangulo Duterte? Kasi kada merong issue kay dating Pangulong Duterte, ang mangyayari, ang gagawin ni Roque, mga kababayan, siya yung unang puputak, siya yung unang magsasalita. Kagaya na lang po nung sa West Philippines may gentleman's agreement yan. Akala ho nila, mga bossing, akala niya, magiging positibo ang reply o ang feedback ng mamamayang Pilipino.
Ayun, nung sinabi niya yun, oo, may pag-uusap po ang dalawang presidente. Oh, may pag-uusap ang leader ng China at si dating Pangulong Duterte. Yan yung gentleman's agreement. Ayun, nagalit na naman sa kanya. Oh, ang tagasalba si Panelo. Ano po ginagawa ni Panelo? Eh, yung si Harry Roque kung ano-ano sinasabi niyan, eh. Wala pong secret agreement, wala pong gentleman's agreement. Kaya po kung sakali ang pag-uusapan, eh, pag-attend po sa Senado o pagpunta po sa Senado, baka maiisip ni Roque, saglit lang, baka doon pa ako magkalat. Baka doon pa ako, kumbaga, bumigay. Ay, ibig sabihin, baka doon siya bumigay o magbigay ng ebidensya po, mga kababayan. Totoo yang sinasabi ni Veterans Troop and Families LLC. The more he talks, the more he buries himself down to the bottomless. Oh. Kaya't ang tagasalba ng kampo ni Digong Ho, mga kababayan, si Panelo. Eto din po, mga kababayan, nabash din tong si Harry Roque doon sa sinasabi niyang, naku, hindi po ako natulog. Nahirapan po akong makatulog. Paano po tumawag sa akin ang dating Pangulong Duterte? Anytime daw po, aarestuhin na daw po siya, kukunin na daw po siya ng ICC. sabi ni Panelo, Diyos ko, natatawa ako dito kay Roque. Pag kay Roque, exciting po ang ang pag-uusap. Simula po doon sa pagpapatopless kay Ronnie Liang. Oh, at umaabot po dito, sabi ni Panelo, wag ho kayong maniwala diyan kay Roque. Hindi po sabi po sa akin ng dating Pangulo Duterte, wala naman daw po siyang tinatawagan nung gabi na yon. Kung ano-ano na lang po ang sinasabi ni Harry Roque. May isa pa, mga kababayan, dun sa Bulacan, yung mautog nila, si Roque, si Celis, at si Badoy, silang tatlo, nagbabalita. Ang balita nila, meron pong 300 na katao na inarmasan po ng pamukpok ng gobyerno. Sabi ko, pakita nyo nga yung video, yung may mga armas, yung may mga hawak na pamukpok dahil pupukpukin daw po yung mga vlogger. Pupukpukin daw po sila dahil po nagmamautog sila. Pakita nyo nga yung video. Alam nyo naman ang SMNI tapos yung mga vlogger nila, mga cameraman yun eh. Bakit hindi man lang nila na-video? So sa madaling salita po, mga kababayan, baka yung kagagawa ng istorya nitong si Harry Roque, doon pa po bumigay. Hey Barbie. Doon pa po bumigay sa Senado, mga kababayan. Diyan sa Senado, kapag ikaw nagsisinungaling at pagka nalaman, naramdaman ng mga senador natin na ikaw ay gumagawa lang ng mga kwento-kwento, cite in contempt ka na naman dyan. Cite in contempt ka dyan. Tapos sasabihin ng mga DDS, mag-iiyakan na naman. Grabe talaga tong Senado na ito. Kaya ayaw pumunta ni Kibuloy dyan eh. No? Hindi kayo patas dyan eh. Manggigigil na naman po yung mga DDS. Yung mga bantot supporters at bantot vloggers.